Hi, I'm Kairos from LG Joseph, musician of our praise and worship team here in LA. It's very heartwarming, syempre, if nakikita mo yung mga taong nagpipraise, sabay-sabay kayong umaawit, sabay-sabay kayong nagpupuri sa Panginoon. And you can actually feel na yung atmosphere yung nag-shift sa holiness na nandun sa environment. You can feel God drawing closer to each and every one of us during that praise and worship. So ayun, nakakataba siya ng puso. So yun, first time VIP na nakikita ko, especially during sa worship ng Life Harvest Church, yung mga pumupuntang first time. Nakikita ko talaga na pag nakikita ko na parang nag-i-immerse sila dun sa service, parang nakikita ko yung paano sila umawit, nakikita ko tinataas sila yung mga kamay nila. So it's really gratifying as a Christian, no one else na makakakita ka ng ganun. Sobrang fulfilling yun as a Christian. I still remember yung very first light up na last year na pinag-prepare namin din. That time I realized na sobrang hirap din kasi nung preparation, ang dami namin kailangan tugtugin, ang dami namin kailangan gawin as a team. So, at the same time, that time, naalala ko is meron din akong pinagdadaan ng personal setback or issue talaga that time. So, yun, parang naging challenge sa akin na pagsabayin. At the same time, yung paglago that time, last year nga, sa life. Pero at the help nung preparation na yun, during that time, yan, lagi kaming nagdidivo before mag-practice. Parang doon ako lalo akong naging mas tumatag pa. Lagi ako nagpe-pray, lagi ako nagdidivo. So, yun yung parang naging sa akin, yung impact sa akin nung pinakaunang light up. Na, ayun, mas lalo akong naging mas malapit as a Christian din sa community, yung sa Life Harvest, and as a Christian din. I can say make sure na you can worship God through every seasons in your life. Whether it's a season of success, whether season of withering na parang feeling mo wala ka talagang nakukuha ang answer from Him. Just trust Him na parang na you can actually learn and from the situation that you're currently in, and gamitin mo to sa paglago. So maging sandalan natin lagi si Jesus Christ and our Lord, na through whether situation na nahihirapan tayo or success nga, sinabi ko kanina, especially during success kasi parang nakakalimutan natin mag-praise during that season. So very important yun as a Christian. Ako po si Blessy May San Diego from LG Overflowing, and I am part of Praise and Worship Team. Sa Canada, doon sa Evangelical Church, pumunta ako. Tapos may nakita ko na isang kabayan, si Kuya Ruel, yung nag-aayos ng tech, I think, doon sa Life Harvest Church. Tapos, sinabi niya sa akin na meron pang ibang schedules, may Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and pwede ko siyang search. And then ayun, sinearch ko sa FB, parang Church in Evangelical Church, Canada. Ayan. Basta ganun lang yung sinearch ko. Scroll lang ko. Nakita ko yung light up event. Nakita ko, yung pumukaw na attention ko, merong instrument. Tapos nag-praise and worship sila. So, after that, nung sinearch ko yun, nag-message agad ako sa page and nag-reply sa akin si Ate Chira D, which is siya yung LG leader ko ngayon. So, nag-reply siya sa akin. Ito daw yung schedule ng service nila. Friday, 8 to 10 p.m. And swak siya sa schedule ko kasi nga, weekends wala na akong pasok. So, okay siya sa schedule ko. So, ayun. Attend ako sa Life Harvest. And then, ayun, doon ko nakilala yung Life Harvest Church. August 12 nandito ako sa Algin, and then September 7 na-attend ako sa Life Harvest Church. Ay 1 month ako hindi nakapag-church, and then gusto kong ilabas yung papuri at pasasalamat ko sa Lord through singing, through praising Him, through worshiping Him.
natin. And dun ko nakita or nafe-feel sa Life Harvest Church na mailabas ko yung papuri at pasasalamat sa Lord sa kabutihan niya sa buhay ko. Unang-una, syempre pinag-pray ko po to kay Lord. And syempre there's an answer. May peace sa puso ko na dito umaten sa Life Harvest Church. And alam mo yung may excitement ka to attend the church. To yung mag-Friday na agad. May excited ka to praise Him, to worship Him. Excited ka kahit na wala ka pang masyadong ka-close, wala ka pang masyadong kakilala, no? Excited ka na magbigay papuri at pasasalamat sa Lord every worship service. You are watching this kasi may tinatanim ang Lord sa puso mo. He wants you to know Him more and to grow in faith in Him. And that's the love of the Lord. He wants to save you. He wants to save us. I'm Casey from LG Agape and I'm part of Life Harvest Digital Creatives. I was invited sa kasama ko sa work, sa friends ko, na si Ate Ivy and si Ate Princess. We've been together like almost 4 years sa work. Actually, sometimes ini-invite din nila ako na mag-attend ng regular service. Pero dahil siguro sa nahihiya pa akong bumalik kay Lord, parang hindi pa ako nag-yes sa kanila. Pero itong worship festival, which is yung Light Up last year, parang feeling ko ito na rin talaga yung calling ko para bumalik kay Lord. Years ago, nakakapag-church naman ako way back in the Philippines. Pero hindi consistent. And then, nung mga out of discouragement, mga trials, mga pagsubok sa buhay, parang lalo akong nawalan ng presence ni Lord. And then, meron that time din na, may moment din na hindi na ako nakakapag-pray sa isang araw, na mag-pray na lang ako pag kailangan ako, pag may mga problems na darating. Then, right now, na nakabalik ako kay Lord, nang dahil sa Light Up, nagpatuloy ako sa Panginoon. So, lahat ng gagawin ko ay may conviction na, and I never let a day pass na hindi ko pinakausap si Lord through prayer and devotion. Honestly, in-expect ko talaga na ma-overwhelm ako, maiyak ako, kasi nga parang nung days before ang Light Up is naging excited ako na na-miss ko mag-worship. And then yung na-remember ko parang that day nung while preparing before the Light Up, parang yung feelings ko, yung emotions ko, hindi ko talaga ma-explain. To the point na mixed emotions talaga. Siguro nga dahil na-miss ko mag-worship, at the same time nahihiya kasi sa mga pagkukulang ko kay Lord, tapos eto ulit ako sa Kanya, hihingi ng tawad, mag-worship ulit sa Kanya. The moment na until now is hindi ko makakalimutan is yung pinag-pray kami ni PJ, kaming mga first-timers or VIPs. Kasi meron ding moment doon na sabi ni PJ, lahat ng mga kasalanan, isurrender niyo lahat kay Lord. Tapos, sabi niya, tinatanggap niyo ba si Lord ngayong araw nito? So, parang ang na-feel ko noon is, sa dami kong pagkukulang kay Lord. Tapos, parang yun doon talaga ako naghingi ng forgiveness. At the same time, I feel renewed na tinanggap ko na ulit si Lord sa buhay ko. Sa nag-invite sa akin, Ate Ivy, Ate Ses, salamat kasi hindi kayo tumigil na i-invite ako hanggang mapa-oo niyo ako. And thank you kasi ibinalik niyo ako kay Lord. And alam ko kung kahit saan man tayo dalhin ang mga plans ni Lord sa atin, we will always be in touch and you'll always have a special place in my heart. And
and sa pagko-continue ko sa presence ni Lord, nagkaroon ako ng ministry, naging part ako ng Life Harvest Digital Creatives, which is the social media and multimedia ministry. Hindi na lang ako normal na nag-a-attend ng service, which is meron na din akong gawain under the multimedia ministry, na lahat ng ginagawa kong ito ay para sa Panginoon. Glorious. Napaka-glorious talaga kasi that day nagkaroon ako ng peace, ng joy, ng hope. At the same time, I feel renewed talaga that day. Light Up Worship Festival is an opportunity to experience the presence of the Lord in a powerful and meaningful way. Jesus is waiting to meet you there with love, hope, and peace. Kaya mga kapatid, join us for a worship festival filled with praise, hope, peace, and fellowship. Bring your family and friends and let's glorify God together. We can't wait to see you there. Hi, I'm Kyra Sanchez. I am Blessing May San Diego. And I am Casey, and this is my Light Up Story.